Ang tanong, mga kababayan, totoo ba? Totoo ba yung sinabi ni Pebbles Talakera na yung 18 mga dating sundalo o yung karamihan daw doon, miyembro ng Iglesia ni Cristo? Sa page po ni Attorney Baligod, ang sabi niya, once again, serving as altar boy in a holy mass celebrated with the Brave 18. Sino yung Brave 18? Yun yung mga dating sundalo. Yun yung 18 na mga dating sundalo, Pebbles. Ayan, no? Holy Mass. May pari, oh. The peace of the Lord be with you all. Now let us offer each other the sign of peace. Good morning. The Lamb of God takes away the sins of the world. Have mercy on us. Yan, ito ang resibo daw ni Tinig ng Karunungan na isang INC na hindi totoo ang napaulat at yung sinabi ni Talakera na ilan sa mga nagpakilalang 18 ex-Marines ay kaanib ng INC. Bakit? Dahil may resibo siya. Ano yon? May misa. Ang tanong, mga kababayan, totoo ba? Totoo ba yung sinabi ni Pebbles Talakera na yung 18 mga dating sundalo o yung karamihan daw doon, miyembro ng Iglesia ni Cristo? Sa page po ni Attorney Baligod, ang sabi niya, once again, serving as altar boy in a holy mass celebrated with the Brave 18. O, yan. May misa na isinagawa. Kaya, mali raw ang pahayag na ilan sa 18 ex-Marines na nagpakilala ay kaanib sa Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo. Bakit? Dahil kitang-kita naman umano sa page ni Attorney Baligod na dumalo sila ng misa. No? Dumalo sila ng misa. Pero ang tanong, dahil po ba dumalo sila ng misa, otomatiko na bang lahat sa kanila ay mga kaanib sa simbahang Katoliko? Bakit? Nakalimutan na ba ninyo? Tingnan niyo ang picture mamaya. Si Iranio Manalo at ang kasamang mga ministro niya, dumalo, pumasok sa St. Peter's Basilica ng Vatican. Ang tanong, dahil po ba sila'y pumasok sa Vatican noon? Ibig ba sabihin na sila na'y mga Katoliko? Ibig ba sabihin sila'y nagsagawa ng pilgrimage? Hindi. Ang kanilang ginawa, pumasok sila para magamit nilang propaganda. Bakit sinabi kong propaganda? Ito, tatalakayin natin. Kumusta? Welcome. Muli itong inyong lingkod, Brad Wendell Talimong makasama ninyo sa pagkakataong ito. Inanyayahan natin ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe. At sa mga bago pa lang, huwag kalimutang pindutin din ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kung saan man kayo nakabase ngayon at nanood, inaanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang i-comment kung saan kayo nakabase ngayon para alam natin kung saan napaabot, lalo na sa mga OFWs sa iba't ibang bahagi sa ating mundo, no, na sumusubaybay ngayon. Welcome sa lahat nating mga suking taga-subaybay at hindi na natin pa tatagalin pa. Mainit talaga itong napaulat. Hindi lang si Talakera kasi ang post, kundi meron pang mga taga-balita, mga kapatid, na nag-ulat na ilan sa mga nagpakilalang miyembro ng nitong 18 Marines na napatunayan, dalawa sila sa kanila daw ay sundalo ba? O apat sa kanila hindi kaanib sa Armed Forces of the Philippines, di ba? Okay. Kung totoo at tunay daw o mano na ito'y iglesia,
ang tanong, bakit dumalo pa ito sa isinagawang misa kung saan sa post ni Atty. Balikod, siya daw ang naging sakristan. Okay. Kailan ito lumabas? Noong napaulat na ilan sa kanila ay kaanib sa INC. Pakinggan muna natin ito, mga kapatid. Utang sa mga ulat na ang 18 dating miyembro ng Marines na sinasabing naging mga testigo sa kontrobersyal na Maleta Stories ay umano'y pawang miyembro ng Iglesia ni Cristo. O kanino pa bang ulat kukunin ng Metropolitan ito? Sino lang Yung sinabi niya na pawang mga miyembro ng INC ang 18, hindi naman sinabing silang lahat ay mga miyembro. Ang napaulat kay ang napost ni Talakera ay most of the members. So, ibig sabihin, ilan sa mga miyembro ay kaanib umano sa INC. Pero dito sinabi niya lahat. So, mali yun. pang nag-post ng pag-uugnay ng mga dating mga sundalo sa Iglesia ni Cristo? O di ba si Pebbles Talakera lang naman? O, tuloy natin. Ayon sa mga impormasyon na umiikot sa political circles, ang naturang grupo ng mga ex-Marines ay iniuugnay sa sinasabing testimonya na inilalabas laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ipinapalagay ng ilang observers na bahagi ito ng mas malawak na naratibo na naglalayong questionin ang pamahalaan. Kasabay nito, lumitaw rin ang alegasyon na ang naturang grupo ay sinasabing tanim witness na iniuugnay sa dating mambabatas na si Mike Defensor na matagal ng kritiko ng administrasyon. Paanong tanim witness? Paano daw naging tanim witness itong pinakilala at dumalo umano sa misa na mga 18 Marines pinakilala? Paano daw naging tanim witness? Balikan natin Sa isinagawa na investigasyon ng ombudsman, alam niyo ano nangyari? Lumitaw sa ombudsman na yung ipinakitang mga malita, nangyari yon sa panahon pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya kinakansyawan dito si Remulla ni Munting Kaalaman, A delivery done in of the 18 Marines, supposedly the joint affidavit of the 18 Marines, portrayed that this happened before the term of President Marcos. Very good, boy! Active again! Boying! 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 Go, boying! Active ulit! Kaya ayan. Kinakansyawan dito dahil sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na yung napakita na malita-malita ay na-deliver sa panahon pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sabi naman ni Munting Kaalaman, very good, Boying. Pero ano ngayon? Na mismo si Vice President Sara Duterte, itong issue daw, galing sa bibig ni Vice President Sara Duterte itong issue daw umano sa pag-deliver ng malita-malitang salapi ay nangyari bago pa sila nakatungtong bilang presidente at vice-presidente. Itong Team Unity na ngayon ay no more unity na. No? Pakinggan natin si VP Sara. Well, matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala nung mga suitcases na yun. So, yan, malinaw Galing mismo sa bibig ni VP Sara na bago pa lang sila nakatungtong bilang
presidente at vice-presidente, itong naging tandem na BBM Sara, narinig na nila na yung pagbibigay ng mga malita-malitang salapi ay nangyari na. Di po ba mismo sa programa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, siya mismo ang nagsabi na grabe at talamak ang korupsyon sa DPWH at maraming multo ng mga proyekto. Kaya nanawagan siya na aalis kayo sa posisyon ninyo. Ang pinagkatataka lang natin dito, noong sinabi yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, abay, nakabinging ang walang aksyon ang INC. Di ba? Wala silang panawagan na dapat imbestigahan. Nakabinging katahimikan talaga. Na pakinggan ba ninyo sa panahon noon na ang INC ay nagsabi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nung siya ay presidente na dapat talaga paimbestigahan, dapat talaga makulong yung sino ang utak sa ghost project sa DPWH? Di ba nakabinging katahimikan ang ginawa nila? Ngayon, grabe ang ingay nila. At nagsagawa pa sila ng rally at yung rally daw para sa transparency. Pero, isa sa mga speakers maliban sa kay Aimee na grabe ang kanyang paninira, si Chavit Singson. Grabe din. At ito si Chavit Singson ay iminungkahi pala ni Senador Rodante Marcoleta na imbitahan doon sa Blue Ribbon Committee. Nauna nating tinatalakayan. So, balikan natin itong pahayag ni Tinig ng Karunungan. Balikan natin ang pahayag ni Tinig ng Karunungan dito. Sandali, Mutang sa mga ulat na ang 18 dating miyembro ng Marines na sinasabing naging mga testigo sa kontrobersyal na Maleta Stories ay umano'y pawang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Mali na yan na ang 18 ay pawang miyembro ng INC dahil una nakapost kay Talakera ang ilan. Ang sabi sa English, most of the members of 18 Marines. So, pag sinabing ilan, hindi yan lahat. Kanino pa bang ulat kukunin ng Metropolitan ito? Sino lang bang nag-post ng... So, kung ang Metropolitan na post na nagbalita, no, na ang lahat, iba yan sa kay Talakera. Dahil ang kay Talakera, ang kanyang post, ilan. Kung ang pinagbatayan niya, yung isa ng balita na lahat, so nagkakaiba talaga. At alam naman natin na yung mga mambabalita dapat talaga na meron silang source. Hindi imbento. Bakit? Naalala niyo ba? Ang INC nga, TV, magaling mag-imbento. Bakit sinabi natin magaling mag-imbento? Naalala niyo ba yung ibinalita ng INC TV na pare daw ng Katoliko na yumakap sa INC pero hindi pala tunay na pare? Balikan natin ha. Kahit na yung obispo namin dyan, pati yung mga sa Roman Catholic, sabi rin na, bakit isa kang pare tapos bakit ka nag-INC? Sabi ko naman, gusto ko malaman kung ano talaga ang INC, bakit kitang mga... So, ang malaking pagkakamali lang nila dito mga kapatid, in-interview nila na pare, pero pinakita nila dito na nakasuot ng lay minister. Yan, napansin niyo? Lay minister, pero pinakilalang pare. Kahit na yung obispo namin dyan, pati yung mga sa Roman Catholic, sabi pare pa, obispo namin sa Roman Catholic. Grabe talaga, no? Walang takot na magsinungaling.
etong taong ito na nagpalabas na ng opisyal na pahayag ang pinangalanan sa balita nila na parokya na hindi ito pare. Ha? Na, oh, bakit isa kang pare tapos bakit ka nag-INC? Sabi ko naman, gusto ko malaman kung Kaya magaling sila magsabi tampered, pero ito, nagtampered ng pare. Di ba? ano talaga ang INC. Bakit kitang mga pare, parang tinutuya-tuya natin yung INC. Marami pa nga akong Oo, so pinakilala talaga niyang sarili niya sa interview na pare at bakit tayong mga pare daw, tinutuya-tuya natin ang mga INC pero nakita nyo naman dito, balik natin ha, na batay sa makita ninyo, nakasuot siya, hindi abito, hindi estula, nakasuot siya bilang lay minister. So dito pa lang sa ipinakita nila, hindi na pare. Okay. siya nag-INC. Sabi ko naman, gusto ko malaman kung ano talaga ang INC. Bakit kitang mga pare, parang tinutuya-tuya natin yung INC. Marami pa nga akong pamangkin din doon na inaano eh. Sabi ko, anak, kailangan suriin lang na una-una suriin lang ninyo ang aral ng INC. Mayroon nga akong pare ngayon na inanaunuhan din yung dati ko kasamang pare. Oh, may dati din umano siyang kasamang pare na inaano-ano niya. Pero naglabas na ang parokya ng opisyal na pahayag na nagsabing, hindi ito pare ng simbahang Katoliko. Kung mag-ano ka, suriin mo talaga ang INC. Huwag mo sayangin ang panahon. Sabi ko, alam mo, pareho na tayo mga may edad na. Kailangan din alamin mo talaga yung aral ng INC. O dapat, dahil alam mong may edad na, dapat di ka magsisinungaling na magpakilala ang pare ng simbahang Katoliko. Diba? Huwag kang magsinungaling na magpakilala at pinanindigan pa nimo na pare ka ng simbahang Katoliko pero pinakita sa balita, sa ulat ng INC TV, isang lay minister. Pero mayroong certificate na pinakita sila ang isang kamalian lang dahil pag tingnan niyo ang certificate, siya pala'y naging pare sa isang grupo ng kulto doon sa Surigao, hindi sa Roman Catholic Church. Ano ba yan? Oh. So, tuloy natin. Uugnay ng mga dating mga sundalo sa Iglesia ni Cristo. O di ba si Pebbles Talakera lang naman? O, tuloy natin. Ayon sa mga impormasyon na umiikot sa political circles, ang naturang grupo ng mga ex-Marines ay iniuugnay sa sinasabing testimonya na inilalabas laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ipinapalagay ng ilang observers na bahagi ito ng mas malawak na naratibo na naglalayong questionin ang pamahalaan. Kasabay nito, lumitaw rin ang alegasyon na ang naturang grupo ay sinasabing tanim witness na iniuugnay sa dating mambabatas na si Mike Defensor na matagal ng kritiko ng administrasyon. Paanong tanim witness? Paano mo sasabihin, Metropolitan, na tanim witness yung mga dating mga sundalo kung mismong Philippine Marine Corps na ang nagtiyak na may mga miyembro dati talaga doon ng Marines? Miyembro talaga dati ng Marines na natanggal, no? Sila. Yung ilan, 4 sa kanila, hindi tunay na sundalo. Inilabas na yan ng Armed Forces of the Philippines. Pero, ang tanong dito, yung kanila bang pahayag, yun bang kanilang testimonyo ay eto ba'y credible talaga? Bakit? Pinatawag sila sa NBI, naalala ninyo? Pinatawag sila sa NBI. Sinupina sila sa NBI para ma-interview bawat isa. Ang problema, hindi handa. Balikan natin ang NBI director. So, I'm sure narinig niyo po yung mga sinabi po ni Atty. Baligot. Ano pong reaction niyo? Well, yung mga sinabi niya, yan, na subaybayan ko, unang-una, tama naman yung sinabi niya na we treated them well, we treated them professionally, ano? Pero yung sinasabi na hindi sila, dahil sila ay witness, kasama yon sa tinitingnan natin, they can be a witness, but as of now, they are persons of interest. Kung ano yung mga participation nila. Yun na nga basically yung ginagawa natin. At salamat naman, nag-cooperate sila sa
investigasyon na to, dumating sila at babalik sila sa 17 para ibigay yung kanilang pang mga testimonya. Kasi ang nangyari ngayon, ibinigay lang nila yung mga background lang nila, yung personalities nila. Now, of course, we will validate it also with other agencies. Kasi initially, ayaw nilang mag-submit nga sa investigation kasi they are not prepared to answer. Ang sinasabi... So, bakit di sila prepared to answer? Di ba? Kahit ang tagapagsalita ng INC, Iglesia ni Manalo, ay gusto talaga na isa lang agad. Saan? Doon sa Blue Ribbon Committee. Kung dito pa lang sa investigasyon ng NBI, natakot na sila na ma-interview isa-isa. So kung isa lang ito sa Blue Ribbon Committee, malaking posibilidad na tulad sa nangyari ni Gotesa, magiging propaganda lang. Balikan natin yung nangyari sa kanila ni Topacio na nakipagdebate si Topacio na ayaw talaga niyang ma-interview isa-isa etong mga nagpakilalang 18 Marines. Ombudsman has deputized the NBI to investigate. But outside of the Ombudsman's deputization, the NBI also has plenary power to investigate matters, motu proprio. And so, please don't be of the impression that all this is just because of the issue of the alleged 18 Marines. So, this can go beyond that. So what are you exactly investigating with respect to Okay, sige. You tell me, because you're being overbroad. Acknowledge So, na. ganito na lang, sir. Ganito lang. Sandali muna. So, we have prepared individual interview rules for the We do not interviews. Sandali. So, yan. Ang pakipagdebate. Acknowledge natin si Charlie. Charlie, hello. Kaanib ito sa Iglesia ni Manalo. Sabi na siya kung mapakasama ka sa sinabing tampered kayo. Sabi niya. Ang tanong, bakit kayo umanib sa tampered na sekta? At bakit ang INC nagtampered ng pare na hindi naman totoo? Kahit na yung obispo namin dyan, pati yung mga sa Roman Catholic, sabi rin na, Pare, napakilalang pare ng Roman Catholic. Pagkatapos binalita ba, ito'y malinaw na tampered. Dahil umanib kayo sa tampered na sikta. bakit isa kang pare, tapos bakit ka nag-INC? Sabi ko naman, gusto ko malaman kung ano talaga ang INC, bakit? Yan. Kaya, pag tampered na sikta, mahilig talaga gagawa ng tampered na balita. Kitang mga pare, parang Pinapayagan pa nila na mabalita na nagpakilalang tayong mga pare. tuya natin yung INC. Marami pa nga akong pamangkin din doon na sabi ko, anak, kailangan suriin lang, una-una suriin lang ninyo. Kaya mag-ingat talaga kayo sa sikta na ganyan, mga kapatid. Dahil, alam nyo, sa totoo lang, ang Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, hindi sila mga Kristiyano. Bakit hindi sila mga Kristiyano? Dahil, hindi sila kumikilala sa ating Panginoon Jesucristo na tunay na Diyos at tunay na tao. Tuloy natin. Sabi na rin ng NBI na talagang yung identity nila, mga dating mga sundalo yan. Maski man yung Ombudsman Boying Remulla, kanyang pinatotohanan na may nangyaring pagpupulong sa dati niyang bahay sa Bel Air, Makati, kasama si Trillanes, si Nick Torre, yung mga ICC personnel, na nandun din sa testimonya ng 18 dating mga sundalo. Paano giging tanim witness yun? Yan. Yung sinabing nagpupulong, walang problema yung nagpupulong sila para may kaugnayan sa taga-ICC. Ang punto, yung paghahatid ng malita-malitang salapi na sabi ni Remulla, nangyari, kailan daw? Sa panahon, may nangyari sa panahon pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. A delivery done of the 18 Marines, supposedly the joint affidavit of the 18 Marines, portrayed that this happened before the term of President Marcos. Very good, boy!
again! Oh, si ah, tinig ng karunungan. Very good bullying daw. Pero yun naman ang kinumpirma talaga ni Vice President Sara Duterte na itong malawak na korupsyon noon pa man, bago pa sila umupo. Ha? Meron ng pagbibigay ng malita-malitang salapi. Ang tanong, di ba ito alam ng INC bakit nanahimik sila sa panahon noon? Ito bayag ni VP Sara. Well, matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala nung mga suitcases na yun. No, so tingnan niyo. Na matagal na pala 'yon. Ha? Ngayon lang lumabas umano. Okay, tuloy natin ang pahayag nitong si Tinig ng Karunungan. Hindi ba't nagdudumilat nga na ang pinaka-ebidensya na dapat siyasatin at paglaanan ng panahon ng kinauukulan ay yung testimonya ng 18 dating mga sundalo at hindi ang kagaya ni Pebbles Talaquera na Walang problema yung testimonya kung talagang meron silang mga ebidensya dahil sa usapang ito, hindi lang hanggang naratibo. Ang tanong, bakit ayaw nilang ma-interview, isa-isahin sila ng NBI? Balik natin ha. Ito, nakipag-debate dito si Topacio. The Ombudsman has deputized the NBI to investigate. But outside of the Ombudsman's deputization, the NBI also has plenary power to investigate matters, motu proprio. And so, please don't be of the impression na all this is just because of the issue of the alleged 18 Marines. So, this can go beyond that. So what are you exactly investigating with respect to Okay, it? sige. You tell me, because you're being overbroad. Hindi ganyan. So, ganito na lang, sir. So, we have prepared individual interview rules for We do not interview consent. rules. We already made it clear. No, We but do not you, consent. you may accompany your client. Never mind. So, It does all not your matter. queries- We do not consent. We want to make Kahit na samahan pa niya yung kaniyang mga kliyente, ayaw talaga niya. At dito din, ano nangyari? Nag-invoke ng si Mike Defensor. Nag-invoke siya na mananatiling tahimik sa issue. Pero paglabas sa media, grabe ang pagpakalat niya na ito ang mga kurakot. Ito sila ang nakatanggap. Pero bakit pagdating sa NBI, nag-invoke siya na mananatiling tahimik na lang? Di ba? Okay, tuloy natin itong si Tinig ng Karunungan. puro lang talak pero wala namang maipakitang ebidensya. Tamang-tama eh. Talak lang ng talak. So talak ng talak lang umano itong mga nagbalita na ilan sa kanila ay mga INC. Pero simple naman. Kung si Caramel Madriaga sinabi ninyong hindi umano miyembro ng INC pero inamin nila natiwalag sa INC, paano mangyaring hindi siya miyembro ng INC pagkatapos natiwalag ng INC? Ibig sabihin, dati siyang miyembro, tinitiwalag lang, di ba? Ngayon, kung sinabi ninyo na dating miyembro, natiwalag lang, yung pagsabi ninyo na hindi yan kaanib ng INC, dapat sabihin ninyo isa-isa o idiretso ninyo na ni isa sa kanila kahit kailan hindi na binyagan o nadoktrinahan sa pagka-INC. Ganun lang yan. Di ba? Okay, tuloy natin. Pero wala kang maipapakitang katunayan. Wala kang maipapakita, maipipresentang katibayan. Ikaw ay nambibiktima lamang ng mga taga-suporta mo na may katulad mong malisyosong isipan, Pebbles. Di ba ganyan din si Epifanio Labrador nung nakaraang taon, mga kababayan? Puro narinig ko kay ganto, narinig ko kay ganyan, may report na ganto, may report na ganyan. Pero wala namang maipakitang ebidensya.
Nilangaw na't lahat yung views ng Epifanio Labrador. Hanggang ngayon, wala siyang maipakitang ebidensya. So, dapat din, kung sasabihin nilang hindi ito, lilinawin nila. Di, tingnan niyo si Tinig ng, si Munting Kaalaman na kasama nila. Anong sabi? Kung ito daw ay mga Iglesia ni Cristo, di, yung kanilang mga pahayag ay totoo dahil ang mga Iglesia ni Cristo hindi daw sinungaling. Ipalagay mo Iglesia ni Cristo lahat yan, ay talagang totoo ang sinasabi. Kasi ako sa karanasan ko bihira ako nakita ng Iglesia ni Cristo na talagang nasa sitwasyon ng ganitong kalagayan, nagsisinungaling. May mga nakikilala ko, white lies. So may nakilala siyang nag-white lies. Pero, bira lang umanong mga INC nagsisinungaling. How about si Senador Rodante Marcolita, kaugnay sa isyu sa SOSE, di ba? Kung para sa mga INC, ang mga di nagsasabi ng katotohanan ay tiwalag, bak nanatili pa si Marcolita. Tuloy natin. Gobyerno. Basahin natin yung artikulo na yan, mga kababayan. Iglesia ni Cristo iniuugnay sa umano'y destabilization efforts laban sa gobyerno. Lumabas sa ilang ulat at political commentary, ang alegasyon ng Iglesia ni Cristo ay iniuugnay sa umano'y mga destabilization efforts laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kay Pebbles Talakera pa rin yan. Nakuha yung impormasyon na yan dahil nga itong si Pebbles gawa-gawa ng kung ano-anong impormasyon. So anong akala mo sa mga magbalita tulad sa INC na kahit hindi tunay na pare, ibalita na pare? So napabalita rin ito sa ibang mga mambabalita. Ang tanong ngayon, ano ang ebidensya na ang pinagmulan ng balita ay ang source nila si Talakera la? So ibig sabihin, kung si Talakera nag-post nito at may nagbalita na ilan sa mga miyembro ng nagpakilala ay INC, meron talaga silang source. So kung para sa inyo, basta na lamang na nag-embinto tulad sa balita ng INC na hindi tunay na pare pagkatapos binalita ninyong pare. So, kung para sa inyo, ganon din kaugnay sa usaping ito, iniisip ba ninyo na ang ibang mga tagapagbalita tulad na sa INC, nakukuha na lang namang ng impormasyon kahit walang basihan, basta magamit na propaganda? Tuloy natin. Para manloko ng tao. So, para manloko ng tao. Ito, balikan natin sa INC TV ito. Pinakilala ninyo na pare, hindi naman pare ng Romano Katoliko. Ano to? Hindi ba ito para manloko ng tao? Kahit na yung obispo namin dyan, pati yung mga sa Roman Catholic, sabi obispo namin dyan, pati na sa Roman Catholic, nagpakilala talaga siya ng pare. So kung di ito ituwid, sino ang hindi maloko ditong mga inosente? Di ba? Obispo namin diyan. kahit na yung obispo namin dyan, pati yung mga sa Roman Catholic, sabi rin na, bakit isa kang pare, tapos bakit ka nag-INC? Sabi ko naman, gusto ko malaman kung ano talaga ang INC, bakit pinapalabas sa kanyang mga parang post. tinutuya natin yung Yan. Hindi yan tunay na paring Katoliko ha. May nag-message dito. Si Jerry Manuel. Totoo ba daw na kaanib sa INC si Saldico? Hindi, dating seminaryan yan si Saldico. So ibig sabihin Katoliko yan sila. Dahil dating seminaryan yan. Pamilyang Diskaya, mga Katoliko din yan. Si Zara sa Katolikong paaralan. Yung si Corle, nagiging sakristan, mayor pa yan ng simbahan. Pero ang problema lang, marami silang mga superstitious beliefs, mga pampaswerte. Yeah? Ang duda, bakit naging para sa iba, INC, dahil parang naging abogado nila si Senador Rodante Marcolita. Ngayon, na pakinggan naman, natunghayan naman siguro ninyo yung pahayag ni
Senador Lacson. Kung bakit? Dahil may kaugnayan ang insurance na pinangasiwaan ng asawa ni Marcolita at sa kaniyang relative na nag-insured sa mga proyekto nitong Silang Diskaya. Yun pala. Okay, tuloy natin. Na ang Iglesia ni Cristo ang nasa likod, isa sa mga nasa likod, para pabagsakin ng Administrasyong Marcos. Tuloy natin. Ayon sa mga impormasyong umiikot sa political circles, may mga nagsasabing, tignan ninyo, mga termino, may mga nagsasabing may ilang individual at grupo na konektado umano sa naturang organisasyon ang nakikita sa mga aktibidad at naratibong kritikal sa pamahalaan. Gayunman, hindi malinaw kung may direktang utos o opisyal na posisyon mula sa pamunuan ng simbahan kaugnay ng mga paratang. O hindi naman pala opisyal. Wala pa kakaiba doon sa rally nila, di ba? Sinong ginamit nila? Si Amy Marcos. Grabe ang personal na atake ni Amy Marcos. Ano nangyari? Hindi naman yun opisyal na sa INC. Walang kinalaman ng INC. Pero yun ang pinasalita nila. Si Chavit Singson, di ba? Okay, ano ba layunin talaga nila? Okay, tuloy natin. Bakit ninyo ibabalita? Bakit ninyo paglalaanan ng panahon para gawa ng artikulo? Hindi pala ninyo... Ibalik natin sa kanila. Kung nag-question ka, kaugnay sa ulat na yan, ibalik natin sa inyo. Bakit ibinalita ninyo sa TV ng INC, ilan na niribat natin na hindi totoong pare ng Romanong Katoliko na pinakilala ninyo na mga pare ng Romanong Katoliko? Isa lang ito na napatunayan na hindi pare ng Romano Katoliko pero nagpakilala. Bakit binalita ninyo? Ito. Kahit na yung obispo namin dyan, pati yung mga sa Roman Catholic, sabi rin na, bakit isa kang pare tapos bakit yan, pala INC? Isang pare, Hindi ko naman. Gusto ko malaman kung ano talaga. Isang pare. Dito pa lang sa pinakita nila na lay minister, wala na. Palpak na sila. So, balik natin sa kay tinig ng karunungan. Dito. So, kung ibalik natin, binalita ninyo yon na napatunayang hindi naglabas ng opisyal na pahayag ang parokya, pero kahit kailan, hindi itinuwid talaga nila ang naturang propaganda. Tuloy natin. Linaw. Hindi nyo natiyak. Sa madaling sabi, wala nga ebidensya. Iba? Ang usapin ay lumabas kasabay ng iba pang mga kontrobersiya sa politika. Kabilang ang mga alegasyon ng disinformation campaigns at mga testigo lumilitaw sa ilang issue na may kinalaman sa pamahalaan. Sa kabila nito, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag mula sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo upang sagutin ang naturang mga alegasyon. Bakit Iglesia ni Cristo ang hahanapan ninyo ng paliwanag? Ang dapat itanong diyan dahil piniplay niya, bakit grabe ang reaksyon ninyo kay Caramel Madriaga at sinisiraan ninyo ang kredibilidad niya na tiwalag siya sa ANC at tinawag pa nitong si Tinig na karunungan na loko-loko. Personal attack talaga, no? Kahit hindi pa napatunayan na may sala sa korte beyond reasonable doubt. Ang tanong, kung sinisiraan ninyo si Madriaga na dating kaanib ninyo at itong nagpakilala at inuulat na mga 18 na nagpakilalang Marens, ilan sa kanila na paulat na INC, bakit hindi kaya ninyo sabihin ito, pangalanan ninyo? Sila. Di ba may research department kayo? Linawin ninyo. Ni isa sa kanila, hindi talaga kaanib ng INC. Ito ang mga pangalan. Ito ang kanilang relihiyon. Tuloy natin. Anong pakialam ng Iglesia ni Cristo sa inyo? Anong pakialam sa... Di ba ang Iglesia naglabas ng opisyal na pahayag na gusto din
ng INC na dalhin agad ang usaping ito sa Blue Ribbon Committee. Di ba si Mr. Edwel Zabala? Oh, naglabas din ng pahayag. Kaya nga, para di na maulit yung nangyari kay Gutesa, sila ay pina-interview ng NBI. No? Pina-interview ng NBI para mabusisi talaga ang bigat ng kanilang testimonya plus yung ebidensya. Ang problema, ayaw magpa-interview isa-isa. Tingnan natin, sa 17 bukas. Bukas ha, babalik daw umano sa NBI. Kayo nga yung gumagawa ng fake news, hindi ba nasa inyo yung burden para magpakita ng pruweba? Nasa inyo, kayo ang may responsibilidad at obligasyon para maglabas ng ebidensya ng mga patotoo doon sa ginagawa ninyong mga paratang? Bakit ngayon parang sasabihin nyo, Iglesia ni Cristo ang dapat magpaliwanag dito? Hindi. Ba't nagpaliwanag ka na ikay kaanim sa INC? Kung para sa'yo, di na kailangang ipaliwanag pa ng iglesia. Ha? Ba't nagpaliwanag kayo? Kaugnay kay... Mamaya, puntahan natin yung issue ni Madriaga. Ha? Ba't nagpaliwanag kayo? Nilinaw ninyo. Ba't ang taga pagsalita ninyo ay naglabas din ng pahayag sa ngalan ng INC na gustong dalhin ang usapang ito sa 18 doon agad sa Blue Ribbon Committee. Ngayon, binusising mabuti kung ano kabigat ang kanilang testimonya at ang kanilang ebidensya kasama na si Mike Defensor. Bakit nag-invoke si Mike Defensor? Na manatili dun sa NBI sa kaniyang right sa pananatiling tahimik. Di ba maingay siya sa mga interview? Bakit kasama si Attorney Topacio ayaw talaga magpa-interview isa-isa? Di ba? May kinatatakutan ba? Tuloy natin. Nasa inyo ang burden of proof. Maglabas kayo ng ebidensya. Yan din ang hamon natin noon kay Epifanio Labrador. Maglabas ka ng ebidensya sa mga paratang mo sa Iglesia ni Cristo. Hanggang ngayon, wala. Kung maglabas ng ebidensya sa paratang ng INC na magaling sila magawa ng propaganda, ito, ebidensya ito. Kahit na yung obispo namin dyan, pati yung mga sa Roman Catholic, sabi rin na, bakit isa kang pare, tapos bakit yan? Ba't isa kang pare, pero napanood niyo? Tingnan niyo. Pare ba yan? Hindi yan pare. Le minister yan. Ba't inulat ninyong ganyan? Ang dahilan daw? Sabi niya, di na kailangan ipaliwanag ng INC, pero dito, may ipinakita siyang resibo. Dumalo ng misa. Hindi ministro ang nanguna. Sundalo. Sa page po ni Attorney Baligod, ang sabi niya, once again. So, niresearch nila doon sa Facebook ni Attorney Baligod na si Attorney Baligod, totoo si Baligod ay isang Katoliko. Kinasal siya sa simbahang Katoliko. Doon ba yun sa Liti? Katoliko siya. Pero, itong napaulat na ilan sa mga nagpakilala ay ANC, ang mali daw, ang naulat na ilan sa kanila ay INC. Bakit? Sila'y dumalo sa misa. Serving as altar boy in a holy mass celebrated with the Brave 18. Sino yung Brave 18? Yun yung mga dating sundalo. Yun yung 18 na mga dating sundalo, Pebbles. Ayan, holy mass. May pari, may pare.
Yan ba ganyan? Yan ba ang ministro sa Ay, hindi yan, ministro. Pare, yan. Pero, ang tanong, dahil po ba sila ay dumalo sa misa, automatiko, sila'y mga Katoliko na lahat? Ha? Halimbawa, itong propaganda ng INC, ano ba yung propaganda nila? Pinalabas nila, pinakita nila sa kanilang INC TV na si Iranio ay pumunta doon sa St. Peter's Basilica sa Vatican. Ay, ito. Nakita niyo? Si Iranio yan. Oh. Nasa net 25 nila. Oh, klaro. Net 25. Pumunta sa Vatican. May cover pa sa pasugo na doon talaga sila sa loob ng Vatican. Ang tanong, dahil po ba sila ay pumunta sa Vatican, itong taga pangasiwang pangkalahatan ninyo noon, itong tagapahamak at tagapangasiwang pangkalahatan ninyo noon, sila ba'y mga Katoliko na nagsagawa ng pilgrimage? Di. Sila ay pumunta hindi para magsagawa ng pilgrimage. Sila ay pumunta para magsagawa ng propaganda. Bakit sinabi nating propaganda? Ito pa picture nila sa pagpunta nila doon sa Vatican. Sa panahon ni Iranio. Bakit propaganda? O yun, mag-distribute daw sila ng pasugo sa Vatican sa buong mundo. O, mga iglesia ito, nagpunta sa Vatican. Kung ba sila ay nagpunta sa Vatican, therefore sila ay mga Katoliko na? Hindi. Kaya, ano ang dahilan sa pagpunta nila sa Vatican, mga kapatid, maliban na magpalaganap ng propaganda para ipalitaw na nakabalik daw ang tunay na iglesia doon sa Roma. At iyon ang inilagay nila sa pasugo nila. Oh, ito, pasugo nila. May kopya din ako sa naturang pasugo, mga kapatid. Dahil sa pasugong ito, mabasa natin na si Felix Manalo, founder ng Iglesia ni Cristo. Oh. So, ito, Vatican ito. Pero ang sabi diyan sa kanilang pasugo, the true church is back in Rome. Paano nagiging true church ang tatag ni Felix Manalo? Paano nakabalik na sila'y nagbisita lang doon? Di ba? Oh, yon ang propaganda. Tuloy natin, mga kapatid. Ang kanilang propaganda kaugnay diyan, Sandali. Tuloy natin, isa-isahin natin itong propaganda nila kaugnay diyan. Sandali, mag-adjust muna ako. Okay, so tuloy natin. loob ng Iglesia ni Cristo? Nakaabito? Hindi. Alam naman natin ang kasuotan. Pare, makaabito. Alam naman natin ang ministro na anong kasuotan? Ng ministro sa loob ng Iglesia ni Cristo pagka nagkatuturo at nangunguna. Sa Biblia, di ba, para sa INC, ang aral dapat nakasulat sa Biblia. Sa Biblia, mabasa letra por letra, abito. Sa Biblia, asan mabasa? Yung nakasuot ng Amerikana o Barong Tagalog. Di ba wala? O doon pa lang. Wala na, sablay na. Tuloy natin. Nangangasiwa sa mga pagsamba. Naka-Amerikana, naka-necktie, maayos. Nasa banal na kasuotan. So, ang nakaniktay, naka-Amerikana, nasa banal daw na kasuotan. O sige nga. Dahil sa Biblia, ang mabasa nating banal na kasuotan para sa pare ay abito. Nasa Biblia yan. Kung para sa INC, ang banal na kasuotan ay Amerikana at nakaniktay, asan yan mabasa sa Biblia? Anong version ng Biblia mabasa natin na basta naka-Amerikana at nakaniktay, banal na yan, nakasuotan? Tuloy natin. Baka sabihin ni edited ito.
baka picture lang ito. Hindi eh, may video pa. Oh, may video talaga. Panoorin natin. Ito po. Yan. Oh, so may pagmimisa na nangyari. Pero hindi ibig sabihin dahil nagmimisa ang pare, lahat ng dumalo, puro Katoliko na. Ha? Pwede na ang pare ay nagmimisa dito para magabayan sila sa kanilang layunin na ipalaganap kung ano ang totoo. Pero ang punto dito, bakit ba noong sila'y humarap na sa NBI, balik muna natin ha, tingnan ninyo, ito ang nangyari. Ayaw nila talagang ma-interview. Sa palagay ninyo, kayo mga nagsubaybay, bakit ayaw nilang ma-interview isa-isa? Tutol si Topacio. The Ombudsman has deputized the NBI to investigate. But outside of the Ombudsman's deputization, the NBI also has plenary power to investigate matters, motu proprio. And so, please don't be of the impression that all this is just because of the issue of the alleged 18 Marines. So, this can go beyond that. So what are you exactly investigating with respect to Okay, that? sige po. You tell me, because you're being overbroad. Eh. Hindi ganyan. So, ganito na lang, sir. Ganito na lang, sir. So, we have prepared individual interview rules for We the do not interviewees. consent. We already made it clear. No, We but do not you, consent. you may accompany your client. Never mind. So, It does all not your matter. We queries- do not consent. We want to make that clear. We do not consent. Oh, so, di talaga siya papayag. We do not consent. Kahit masamahan niya. Ano kaya kinatatakutan niya? Na kung talagang totoo ang sinabi nito, meron silang personal knowledge, sino ba sa atin ang ayaw mapanagot talaga yung mga mangnanakaw? Di ba? Dahil pira ng taong bayan yan. Pero ang malaking ikapagtataka lang dito, bakit ang ingay nito Pasyo na ayaw niyang ipa-interview bawat isa? Okay, tuloy natin. Kasama mong loyalista, si Yayam Dizon, sagawa ng National Rally for Peace ang Iglesia ni Cristo. Nung inanunsyo pa lang yung tungkol dun sa Rally for Transparency, for a Better Democracy, anong ginawa ni Yayam Dizon? O di ba lumabas siya sa kanyang page kung ano-ano pinagsasabi niya? Sabi niya, meron daw mangyayaring destabilization sa kalagitnaan ng programa ng Rally for Transparency for a Better Democracy. Na kesyo, may mangyayari daw na panawagan na pagbaba ng pinuno ng bansa. Nakita ba ninyong may nangyari? Wala. Oh, pero grabe ang paninira, di ba? At hindi nagpatuloy ang rally matapos diyan. Oh. So, di din ibig sabihin na dahil walang nangyaring panawagan sa naturang rally na bababa, walang plano na ganyan ang mangyari, di ba? Okay. So, kaya ito lang ang muli nating ipakita sa inyo kung talagang ang INC ay nasa katotohanan. Balikan ninyo itong videong ipinakalat nila na ibinalita nila sa TV nila, pinakilalang pare. Pero anong nangyari? Hindi yan tunay na pare. Kahit na yung obispo namin dyan, pati yung mga sa Roman Catholic, sabi rin na, oh, bakit isa kang pare tapos bakit ka nag-INC? Oh, so malinaw ha. Liminister yan. Oh. Hindi yan pare ng Romano Katoliko. Kaya hindi nangangahulugan na kumo sila ay mga nag-attend sa isinagawang misa, automatiko mga Katoliko na sila. Bakit? Titin natin
si Eranio Manalo pumunta sa Vatican, pumasok sa Vatican, nagpa-picture, nagpa-video doon sa Vatican, ibinalita ng kanilang INC TV sa Net25, pero hindi ibig sabihin na sila'y mga Katoliko. Ang kanilang layunin lamang, bakit sila pumasok dito, doon sa Vatican, bakit nagpunta? Sa gawa ng propaganda para sa INC. At para may picture sila na ipakita na ang background ay Vatican para sa propaganda na ang tunay na simbahan daw ay nakabalik na sa Roma. Kaya mga mahal na kapatid, minsan lang tayo dadaan sa buhay na ito. Mag-ingat talaga sa mga kumakalat na mga propaganda, lalo na sa mga siktang tatag lamang ng tao. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, ito inyong lingkod, Brad Windel. I am the gospel.